Naman guys, no? So, ayun na nga. Tuloy natin ang usapan natin kanina, no? Kasi, eto nga mga guys, sabi nga ni Duterte, bangag na naman daw si PBBM. So, bangag na naman. So, ano ba talaga, kuya? Ano ba talaga, lolo? Bangag ba o hindi? No? Sasabihin bangag, tapos hindi na naman daw bangag, tapos bangag na naman ulit, pagkatapos hindi na naman. Ano ba talaga, lolo? No? Kamukat-mukat mo, kayo naman talaga ang bangag, no? So mga kaibigan, atin pong ito po kasi si Lucring. Nag-press con ulit si Lucring. Guys, no, nag-press con ulit. Sino nakanood sa inyo ng press con? May nakanood ba sa inyo? At sabi nga ng mga DD sheets, no, yung isang DD sheet na nagko-comment dito sa aking page, ang sabi niya, si Lucring daw mga kababayan, marami daw views, no? Marami daw views yung live daw ni Lucring. At eto mga kababayan, binabasihan ng mga DD sheets na dahil marami daw ang views ng live ni Lucring, so binabasihan nila na mas marami daw ang makalukring. Pero eto na, ay guys, alam nyo na, no? Alam nyo na, sinabi ko na kaya sa inyo kanina kung bakit, diba? Troll farm nila, ang financer, bukod sa mga DD sheets, no? Duterte ay China. So, wala tayong laban kapag may troll farm kasi tayo ay mga totoong tao. So, mga kaibigan, meron ditong nire-raise, no? Kasi mga guys, eto pong si Lucring ay ang dami-daming mga pinapakalat na meron daw katiwalian sa gobyerno daw ni PBBM. Meron daw katiwalian. Kurap daw, mga kaibigan, kurap. Okay, corrupt daw Okay, tingnan natin mga kaibigan. O, di ba, corrupt daw, sabi niya. Pero mga guys, alam niyo ba, Andali, may sinasabi itong isang DD sheet dito. Basahin ko lang to sasabi ng DD sheet. Is the Philippines hopeless under BBM? Ito ang dapat imbestigahan. Lottery being drained dry. Lottery being drained dry? Lotto? Di ba ang Lotto, under yan sa PCSO? Guys, di ba? Ang Lotto po ay under sa PCSO. At alam naman natin mga kaibigan, kung ano ang nangyari sa PCSO under Duterte. Alam naman natin mga guys na under Duterte. O, sagutin natin O, number 1 niya, lottery daw being drained. Okay. Ibalik natin, under Duterte, doon sa hearing ng Quadcom, nalaman natin na ang mga pera pala na pinangbabayad sa reward kapag merong pinapatsugi at nakakapagtsugi, ang binabayad pala mga kaibigan ay kinukuha din sa PCSO. So meaning to say, ang PCSO sa panahon ni Duterte ay ginagamit ang pera nila para sa pagtsugi. At nalaman din natin na bilyong-bilyon ang nawawala dahil sa korupsyon sa PCSO sa panahon ni Duterte. Di ngayon, yung kanilang sinasabi na lottery being drained dry, ano na naman, di ba? So, bumalik sa kanila. Yung kanilang binibintang, bumalik sa kanila kasi doon pala yon sa Duterte admin. At mga kaibigan, alam niyo ba ang ginawa ng PCSO? Guys, sa panahon ni PBBM, nakita na naman, di ba, just recently, di ba, pumunta nga ako sa event, nag-cover. Namigay po ang PCSO dahil po sa direktiba ng ating Pangulo, namigay ang PCSO ng mga patient vehicle transport sa lahat po ng mga LGUs sa buong Pilipinas. Nagawa ba ni Duterte yan? Nagawa ba yan ng PCSO sa panahon ni Duterte? Hindi. Hindi yan nagawa ng PCSO sa panahon ni Duterte. Ang nakagawa lang yan, ang PCSO sa panahon ni PBBM. Ano kayo ngayon? Di yung number 1 ninyo na issue. Ano na naman? X na naman. Kasi, bumalik sa inyo. Yung inyong binabato, bumalik sa inyo. Di ano kayo ngayon? Pahiya. Pahiya kayo. Pangalawang issue,
PhilHealth funds to be taken. PhilHealth fund daw to be taken. Hello? Sino kaya ang maraming katiwalian pagdating sa PhilHealth funds na yan? Hello? Duterte administration, kitang-kita ang katiwalian. Noong kanyang administrasyon, kitang-kita ang katiwalian sa PhilHealth, mga kababayan. Tingnan ko nga kung nandito yung video, Tingnan ko, ipapanood ko sa inyo, Biglat. Makinig kayo, Thank you, Mr. President. Thank you, Majority Leader. It is with regret that I have to vote no on this measure. I was listening to Senator Recto, and all the more I'm convinced that a no vote has basis. Mr. President, it has been 7 weeks after this chamber approved on second reading the Bayanihan 2. Extremely disturbing news of alleged massive corruption 7 weeks after in PhilHealth hit the country's news headlines. PhilHealth, massive corruption! Hearings will be conducted to look into these serious allegations of misuse of COVID-related funding. Pahiya! Pahiya! Nearly 2 months after the government imposed a major deadline to achieve diba? 30,000 tests daily. Pahiya, mga didishits! Today, nearly 5 months after March 15, Hindi ko natatapusin. Kung gusto nyong makita ang full video niyan, panoorin nyo. Nasa TikTok ko, no? At sa YouTube. Sino ngayon ang napahiya? Ini-issue nyo ang PhilHealth, pero massive corruption ng PhilHealth sa panahon ni Duterte. Sinasabi ko na sa inyo yung mga binabato nyo sa Marcos admin, bumabalik sa inyo. Nakakatawa. Nakakatawa talaga. Ano kayo ngayon? Ano masasabi nyo? Ay, nako. Okay. Okay, Hindi ko na pinalabas yung buong video, pero panoorin nyo na lang, nasa aking TikTok at nasa aking YouTube. Massive corruption ang PhilHealth po sa panahon ni Duterte. At alam naman natin ang nangyari, ginawa ni Duque. Mga kababayan, tinransfer pa ang funds ng DOH sa procurement department ng DBM kay Christopher Lau. Si Christopher Lau na nakakulong na ngayon. Sabi ko sa inyo mga kababayan eto mga DD sheets, lahat talaga ng inyong mga binibintang sa Marcos admin, bumabalik sa inyo. Tapos ano pa? Parmalee. Alam naman natin kung gaano kalaking bilyong-milyones ang ibinigay lang ni Duterte kay Michael Yang at sa kanyang Alipores. Nakakatawa, di ba? Nakakatawa. No? So ano pa? Pangalawang issue pa lang yan. Pero sunog na mga dinishit. Nakakatawa. Ano pa? Maharlika funds. Where na? Nasaan na daw ang Maharlika funds? Okay. Mga kababayan, ang Maharlika Investment Funds, yan ay, di ba, pinirmahan niya ni PBBM. Kung hindi ako nagkakamali, last year. Pag sinabi mong Maharlika Investment Funds, yan mga kaibigan, ay wala talagang pondo na nandyan na regular na andyan na yung pondo, mga kababayan, no? So, yung mga funds dyan, ang sabi sa, ang pagkaka-recall ko, no? Manggagaling sa Land Bank or sa ADB, hindi gagamitin yung ating SS o GSIS o PhilHealth o Pag-ibig. Wala, hindi gagamitin ang taxes o ang pera ng taong bayan, no? So, ibig sabihin, kukuha siya sa ADB or sa Land Bank, no? So mga kaibigan, yung Maharlika Investment Funds na yan, nandyan lang yan. Ngayon, yan po mga kababayan ay hindi po yan nawawala, nandyan lang yan. Kapag merong halimbawa, malaking proyekto na kinakailangan na punduhan, yan po mga kaibigan,
napopondohan. Hindi po yan nawawala. At isa pa ha, mga kaibigan, grabe ang inilagay na measure, safety measure, mga kaibigan, sa Maharlika Investment Funds. Kung natatandaan nyo, ilang beses ito na dapat ay pipirmahan na ng Pangulo, hindi natutuloy, o irerepaso na naman, tapos pipirmahan na sana, hindi na naman natutuloy, kasi may nakikita ang Pangulo natin na dapat pang i-revise, dapat pang baguhin, pipirmahan ulit pero hindi natutuloy, hanggang sa inayos ulit at talagang naayos na at natuloy. Diba? So, ibig sabihin mga kaibigan, hindi po yan basta-basta na makukurakot at mananakaw dahil grabe po ang safety measure na inilagay po sa batas no na yan no na Maharlika Investment Funds na yan mga kaibigan, kasi nga ang gusto ng gobyerno natin proteksyonan yung Maharlika Investment Funds na yan, proteksyonan sa mga kawatan sa gobyerno. Kaya kung sino man ang halimbawa maglakas na loob na magnakaw dyan mga kaibigan, magdadalawang isip, magsasampung isip dahil talaga namang napakatindi ng parusa. At sabi nga mga kaibigan, no, sabi ng mga analysts at ng ating finance secretary dati, kung sino man ang nahahawak niyan, parang ayaw na nga niyang hawakan eh. Parang matatakot. Matatakot dahil nga sa tindi ng kanyang ng batas na yan na kapag meron ng urakot dyan, aba, grabe ang parusa. Kaya, bakit nyo tatanungin ang Maharlika? Nasaan ang Maharlika Investment Funds? Nandyan lang yan. No? Nandyan lang yan at hindi po pa yan, hindi yan ginagastos sa kung saan-saan, di ba? Ang tanging nyo lang gagawin dapat ay maging updated kayo sa mga pages ng gobyerno at maging updated kayo sa mga balita na binabalita ng gobyerno. Iwasan nyo muna ang panunood kayo ng mahaluka-luka, mga vloggers na mga DD sheets, nang sa ganon, ang utak nyo ay hindi nakukurap at ang utak nyo ay hindi puro negative at naniniwala na kayo sa puro mga chismis. Remember mga kababayan, yung mga DD sheets na vloggers na lumipat na sa kampo ni PBBM, ang sabi nila, kaya naman daw sila nagkaganon kasi naniwala daw sila sa chismis. Kaya daw sila nagkaganon dahil nadala daw sila sa chismis. O alam niyo na kung sino yun, di ba? Sila Madam Ellie. Nadala daw sila sa chismis, kaya ganon. Pero may mga vlogger naman talaga na maka-DDS, maka-Duterte talaga from the start. Pagkatapos, nung si PBBM ay naging Pangulo ng Pilipinas, sila naman ay dumikit kay PBBM para sa views. Alam niyo na kung sino yan, mga Vincent Abige, na ngayon inaatake na rin si PBBM, di ba? So yung mga ano na yan, mga vloggers na yan yung mga vloggers na walang paninindigan, palipat-lipat, at sila yung for the views only, di ba? So, ano na? Sunog na naman kayo. Pangatlo, pang-apat pa lang, sabi niya, 500 billion pulled out for ayuda to who knows where. Hello? Parang hindi siya updated. Hello? Taga saan ka? Taga Mars? Taga ibang planeta? Alam mo ba na every time na merong Bagong Pilipinas Servicio Fair o kaya presidential assistance or whatsoever no na mga tulong na ginagawa ni PBBM sa iba-ibang sa iba-ibang lugar sa Pilipinas, guys, inilalagay lahat yan sa presidential communications kung magkano ang binigay sa ganitong lugar, kung ano yung binigay, kung ilan yung mga binigay na mga magkano yung worth of yung mga traktora, mga machineries, mga food processing na mga materials, at mga iba-iba pang mga financial assistance sa farmers, etc. etc. Nakalagay lahat yan, very transparent, nasa presidential communications. Punta lang kayo doon at tuwing merong Servicio Fair o Bagong Pilipinas Servicio Fair, ang ating Pangulo, nakalagay doon yan. Kailangan nyo lang pumunta sa PCSO at o kaya sa ph.gov, no? .com. Punta kayo doon
at i-search nyo kung nasaan napupunta yung mga ayuda. Dahil, kita nyo naman na sa panahon ni PBBM, although sinasabi ng mga DD sheets, ay ayuda nation, aba. Mas gusto ko nang maging ayuda nation kaysa naman sa gutom nation. Sa panahon ni Duterte, gutom ang mga Pilipino. Namamalimos ang mga driver natin, pinabayaan ni Duterte. Ang sabi niya, mahirap kayo, mamatay kayo sa gutom. Di ba? Pagkatapos, ang ayuda ni Duterte, pang 2 araw lang. Samantalang ngayon, sa panahon ni PBBM, kabila, magkakano? 10,000. Saan ka nakakita? Tapos na ang pandemic. Tapos na ang pandemic, tuloy-tuloy ang mga build ni PBBM, no? Ang build better more ni PBBM, tuloy-tuloy. Meron pang mga kabila ng mga ayuda, mga financial assistance. Saan ka nakakita ng ganyan? So, ibig sabihin, ang pera ng bayan, bumabalik sa mga tao. Ang taxes ng bayan, bumabalik sa mga tao. So, ibig sabihin, walang kurakot. Walang kurakot. Kasi paano mo i-justify na kurakot ang gobyerno ngayon samantalang nakikita mo na ang pera, bilyong-bilyon, ay napupunta mismo sa mga tao. Hindi mo ma-justify ang iyong sinasabi na nangungurap o kurakot ang Marcos admin dahil ang mga tao nararamdaman nila ang mga financial assistance. Kita nyo, di ba? Guys, halos araw-araw nasa iba-ibang lugar si PBBM. Ang sabi ng Pangulo natin, iikutin niya ang lahat. Iikutin niya Luzon, Visayas, Mindanao. At siya, mga kaibigan, ay magbibigay ng tulong. So, anong pwede gawin ng kababayan natin kapag natulungan? Magsikap, gamitin yung tulong para umangat sa buhay. Nang sa ganon, hindi aasa lagi sa gobyerno. Yung mga binigyan ni PBBM ng mga land titles, lola na, lola, lolo, tuwang-tuwa sila, dekada na. Matagal na daw nilang inaantay yung mga titulo ng lupa na yan, pero ngayon lang nila nakuha sa panahon lang ni PBBM. Si PBBM lang ang nakapagbigay niyan. Ang sinasabihan yung na bangag na Pangulo. Bangag ba yan? Inaasikaso lahat. Kahit yung farmers, fishermen, inaasikaso lahat. Ganyan ba ang bangag? Aba, kung ganyan ang bangag, ay pipili na lang ako lagi ng magiging Pangulo ng Pilipinas. Qualification, dapat bangag bangag lang. Kasi maganda pala yung bangag. Dahil kapag bangag pala, maasikaso at talagang walang kurakot. Diba? Bangag na lang ang piliin natin palagi. Diba? So, yun. Ano pa? Sabi pa niya, public assets are being sold as private assets to oligarchs. Hello? Panahon pa ni Cory yan, ni Ramos. Pinagbebenta yung mga government assets. Anong ginagawa ng gobyerno ngayon? Merong privatization. Diba? Katulad na lang ng airport. May privatize ang airport. Diba? Pero hindi ibig sabihin na yung airport ay sa kanila na talaga. Sa kanila na sila na talaga ang magmamayari. Hindi ganun. Ayan yung PPP yan. Public-private. Kumbaga, gobyerno at private ay nagsanib para mapaganda yan, yung airport na yan. Diba? Yan yung ginagawa ngayon ng PBBM, yung PPP. No? Yung mga PPPs no, ni Pinoy, yan. Ganyan din ginagawa ngayon ng PBBM. Kasi, mas napapadali siya kapag merong partnership sa private sector. Diba? Yun. Ay, naku, bobo talaga ng mga DD sheets. Ano pa? Sabi pa niya, unmanaged inflation. Parang mali yan. Unmanaged inflation daw. Tingnan nyo guys although mataas yung palitan ng piso natin, pero yung inflation ng mga pagkain ay, guys, kontrolado ni PBBM, hindi masyadong tumataas. Makita nyo nga guys yung bigas ngayon.
At least, makakabili ka ng may bigas na 43 pesos, may 45. O ang nakita kong bigas na pinakamataas sa palengke, 63 pesos. Guys, sa panahon ni Duterte, ang bigas po umabot ng 75 to 100 pesos. At wala pang bigas, walang supply. Pero ngayon may 43 pesos. At yung pinakamataas na nakita ko, 63. Sabi nga ng mga kaibigan ko, buting pa nga dyan sa Pilipinas, mura ng bigas. Eh sa kanila, mga kababayan, nasa ibang bansa kasi siya, napakamahal daw ng bigas nila. 3 times ang mahal ng bigas nila compared dito sa Pilipinas. Pero walang nagrereklamo sa kanila. O, di ba? O. So, mga kaibigan, mali yung sinasabi niya. Tingnan niyo kahit ngayon guys, kakapunta ko lang sa palengke. O, sabi ko nga sa asawa ko, mura-mura naman ng mga ano dito. O. Guys, pati yung mga dati ang mamahal na mga onion, yung mga onion na ang mamahal na hindi ka makabili, yung mga sibuyas na, onion na ngayon, sibuyas, yung mga bawang na ang mamahal na hindi ka makabili. O ngayon, mga mura na. Isda, bangus. Eh, Diyos mio, nakabili ako ng bangus. 2 bangus, boneless pa. Boneless. Ang ginawa ko siyang minarinate ko, toyo, nilagyan ko ng oyster sauce, mga iba-ibang rekado, minarinate ko siya, hiniwa ko siya ng by 6, no? Bawat bangus, 2 binili kong malalaking bangus, hiniwa ko siya ng tiga-6, so 12 na hiwa, minarinate ko, nilagay ko sa rep. At ang sarap niya kainin. Biruin mo 2 malaking bangus, 180. Mura, di ba? So, lumalabas na yung isang bangus na malaki, 90 pesos lang. Mura. Samantalang dati, Diyos mio, isang bangus ang mahal-mahal. Maabot na ng 200. Isang bangus lang yun. Yung binili ko nung isang araw, 2 bangus na malaki, 180, boneless pa. Mura ngayon, mga kaibigan. Bagamat ang daming problema sa buong mundo, andyan yung inflation, buong mundo yan. Andyan yung lumalalang gera sa Ukraine, Russia, lumalalang gera sa Middle East. Meron pa mga problema sa Red Sea, may mga pirata. At iba-iba pang mga internal problems natin. Sabotahe sa gobyerno, ginagawa ng mga DD sheets. Guys, kung tutuusin, dapat ang mahal dapat ng bilihin ngayon, kung tutuusin. Pero hindi siya nagmahal ng ganon kamahal. Kontrolado. Pati yung pagbulusok ng mga presyo, kontrolado. Unlike sa panahon ni Duterte, grabe, talagang bulusok talaga ang pagmamahal ng mga presyo. Diba? So, dali tingnan natin yung isang dito. Yung may ebidensya ako dyan sa sinasabi ko Baka sabihin nyo ako ako yung nagbablock dito, no? So meron tayong ebidensya dyan guys, saglit tingnan natin na-post ko yun wait tingnan natin. Okay. May post ko yun guys. Wait. Bear with me. Ang dami-dami ko kasing dito Dali guys Ito. Ito, nakita ko na guys, no? Okay. Yan nyo Kasi ito mga DD sheets, kung sasabihin nila natalamak ang gutom ngayon, ito ang sagot ko sa kanila. Okay. Okay, ito. Yan. Okay. Sinulat ito, publish September 28, 2020. Sabi dito, September 28, 2020, sino ang Pangulo? Duterte. Duterte, di ba, ang Pangulo?
Okay. Ito, talamak na gutom. Di na lang dahil sa pandemya, ekonomista. Yan. So, eto mga kaibigan, ay article mo to sa ABS-CBN, sa GMA. Sinasabi dito na ang talamak na gutom na nangyayari sa panahon ni Duterte ay hindi na dahil sa pandemya. Huwag na daw sabihin na pandemic na yun, kaya nagugutom. Hindi daw. Kasi mga kaibigan, ang gutom sa panahon ni Duterte ay talagang dahil sa kapabayaan ng gobyerno. Okay, tingnan natin ha. Maynila. Sa pinakabagong survey na inalabas ng Social Weather Stations or SWS. Guys, SWS, legit yan at credible. Lumabas na pinakamaraming Pilipino ang nakaranas ng gutom nitong mga nakalipas na buwan kumpara sa 2 nakalipas na dekada. So, ibig sabihin, sa panahon ni Duterte, grabe ang gutom. No, mga kaibigan? Grabe ang gutom sa panahon ni Duterte kaysa doon sa nakalipas na 2 dekada. Ano yung 2 dekada na yan? Ayun yung panahon ni na Pinoy pa yan, ni na Gloria, di ba? Oh. Guys, ito nitong September, tinanong ng SWS ang mahigit 1,000 Filipino kung nitong nakaraang buwan ay nangyari ba kahit minsan na nakaranas sila ng gutom at ang kanilang pamilya at walang makain. Lumabas na 3 sa bawat 10 Pilipino ang nakaranas kailan lang ng involuntary hunger o gutom dahil sa kawalan ng makakain. And then, mahigit na 5 milyong pamilya naman ang nagsabing naranasan nila ang moderate hunger o kawalan ng makakain sa isa hanggang ilang beses, no? So, walang makain daw, mga kababayan, no? So, eto mga kaibigan, dali guys ha. Ano pa? Eto naman, mahigit 2 milyong pamilya naman, may nag-message kasi, mahigit 2 pamilya naman daw ang nakaranas ng severe hunger. Gosh, 2 milyong pamilya, severe hunger, o kawalan ng makakain, madalas o palagi. Oh my gulay, grabe na yan mga kaibigan, diba? Grabe na yan. Dali, sabihin ko nga, nakalive ako, wait. Nakalive ako. Yan. Yan. Tinext ko muna na nakalive ako. And then mga kababayan, sabi naman sa pinakamalaking bilang ng mga Pilipinong nagutom sa loob ng 2 dekada at pare-pareho ang resulta, Mapaluzon, Visayas at Mindanao. Nagsimula ito sa pandemya at sa pagsara ng ekonomiya dahil sa lockdown. Pero ayon kay Professor Toby Monsod ng UP School of Economics, masyado nang matagal ang panahong lumipas para sisihin ang COVID-19. Ang kagutuman na nangyayari ngayon ay epekto na raw ito ng kahinaan ng plano ng pamahalaan kung paano malalagpasan ang krisis. Sabi niya, isang ekonomista, I do not accept the thought that we are in pandemic. That is why we have to be hungry. At this time, dapat proactive yung gobyerno. The state needs to explain what is going on. Siguro may pagkukulang talaga. At ayon sa kanya mga kababayan, hindi dapat hihinto ng gobyerno ang pagbibigay ng ayuda sa mga nangangailangan dahil hindi pa kaya ng mga taong bayan na ibangon ang kanilang sarili. O diba sa panahon ni Duterte, walang ayuda, walang ayuda. Ang merong nakakuha, iilang tao lang, mga pili lang, walang ayuda, nilockdown yan ng napakatagal pero walang ayuda, gutom. Ako nga, kahit isa, walang ayuda, taxpayer ako, nawalan ako ng trabaho, walang ayuda, gutom, o diba? So mga kaibigan, ang sabi pa dito,
You have to extend more assistance to families. We are still in the stage of reliefs. Tiis lang? Bakit? How much was the Dolomite Sand? O, tanong ng ekonomista. Kasi pinagtiis ang tiyan at sikmura ng taong bayan na walang makain. Pero, yung Dolomite Sand, mga kaibigan, bilyon-bilyon ang ginastos. Mas mahal pa yung Dolomite Sand. Yung Manila Bay. Guys, sabi ko nga sa inyo, okay, maganda yung Dolomite Sand sa Manila Bay. Pero kung titingnan natin, the law of nature, hindi talaga siya eh. Kasi you defy, mga kaibigan, the law of nature. Lumihis ka sa law of nature eh. Hindi naman siya white sand eh, mga kaibigan. So, dapat hindi mo na lang siya tinambakan ng Dolomites. Dahil, ang bansa natin, ang bagyo dito from A to Z, mga kababayan. Dapat ang ginawa ng gobyerno, ibinalik na lang ang alindog ng Manila Bay. Katulad sa panahon ni President Marcos Sr. na kung saan walang basura, ang sarap ng simoy ng hangin, meron pang lighthouse doon, nakakapunta pa nga kami doon, dumadaan kami doon habang humahampas yung mga alon, no? Mga alon humahampas doon sa sa patwalk ng lighthouse. Ang ganda ng Manila Bay noon. Legit, sa panahon ni President Marcos, walang basura. Alaga ng mga Metro Aid, mga kababayan. Diba? Metro Aid, yan sa panahon ni President Marcos. Metro Aid talaga, ang daming Metro Aid along Metro Manila. Naglilinis ng kalsada, naglilinis ng kalye, talagang malinis. Guys, ganun dapat ang ginawa ni Duterte. Minentain na lang sana niya, ginaya niya yung sa panahon ni Apo Lakay at naglagay na lang sana siya ng ibang mga amenities para mas mapaganda palalo at para tourist attraction. Pero yung ginawa niya na tinambakan niya, yung Manila Bay, ginawa niyang Dolomite Sand, high maintenance yan guys. Dahil tuwing bumabagyo, anong nangyayari sa Dolomites? Diba? Ang nakikita yung mga sand na mga may itim na buhangin. So, maintenance yan, high maintenance. Tuwing pagkatapos ng bagyo, kailangang maglabas ang gobyerno ng pera. Bilyon na pera para linisin ulit yan at ibalik sa dati na may Dolomites. Guys, nasasayang ang pera ng taong bayan, nasasayang ang taxes ng taong bayan. Tuwing may bagyo, tuwing pagkatapos ng bagyo, kailangang gastusan yan para may maglilinis, babalik na naman yung Dolomites. At guys, kukuha na naman ng Dolomites doon, somewhere, sa mga bundok natin, para itambak dyan. Grabe, high maintenance yan, mga kaibigan. Na kung titingnan natin, yung ginagawa nila dyan, pwede na yan pang tulong sa mga mahihirap. Mali ang ginawa ni Duterte. He defied the law of nature, mga kaibigan. Kinalaban niya ang law of nature, which is maling-mali. No? So, ano pa? So, sabi pa dito mga kaibigan, no? Yun nga, pinatutungkulan niya pinatutungkulan ng ekonomista yung synthetic, no, na dinurog na Dolomite rocks mula sa Alcoy, Cebu na itinambak sa Manila Bay. So mga kaibigan, no, ang sabi niya, nasa 389 million umano ang gastos dito. Samantalang ang tiyan ng mga tao ay gutom na gutom. Ikinalungkot naman ng palasyo ang resulta ng survey. Pero sinabing hindi ito nagkukulang sa pagtugon ng pangangailangan ng tao. Kami nga wala nga kaming ayuda. Mga kaibigan, anong nangyari? Bakit nabuhay ang mga tao? Bakit nabuhay ang mga tao sa kabila na walang ayuda? Dahil sa community pantries. Sampal sa mukha ng gobyerno ang mga community pantries. Ayon dito, hindi maitatanggi na ang nagsulputang mga community pantries sa iba-ibang lugar ay, mga kaibigan, ay dala ng kapabayaan ng gobyerno. Dala ng pagiging inutil ng gobyerno, no? So, hindi maitatanggi yan, mga kababayan, no? Ang sabi dito, hindi matatanggi na ang nagsulputang mga community pantry sa iba't ibang lugar ay dala ng pagkabigo ng gobyerno na gampanan ang tungkulin nila sa panahon ng krisis na dulot ng COVID-19.
Bigo ang gobyerno na tulungan ng ating mga mahihirap na kababayan na maglatag ng pagkain sa kanilang mesa. O ano kayo ngayon, ang mga DD sheets? Pahiya kayo. Sasabihin nyo walang gutom sa panahon ni Duterte. Bigo ang gobyerno. Dahil sa pagkabigo ng gobyerno ni Duterte, kumalat ang community pantries. Marami ang nawala ng hanap buhay dahil sa umiral na pandemya at ipinatutupad ang napakahabang quarantine. Guys, isa ang Pilipinas sa napakahabang quarantine sa buong mundo na kahit hindi na dapat i-quarantine, kina-quarantine ni Duterte at wala naman siyang tulong. No? Bagamat pinipilit ng ating gobyerno na mabigyan daw ng ayuda or financial assistance sa mga mahihirap at yung mga lubos na apektuhan ng krisis, ito ay hindi naman sapat upang maitawid ang marami sa kanilang kagutuman. Masasabi na walang agresibong aksyon ng ating gobyerno o kung mayroon man ay hindi sapat upang buhayin ang ating ekonomiya at magbigay sana ng hanap buhay sa mga tao habang nananatili ang pandemya at pinaiiral ang quarantine. Hindi pa rin naipamigay lahat ng mga Department of Social Welfare and Development at ilang ahensya ng gobyerno ang mga ayuda o financial assistance sa mga beneficiaries nito. At take note, ang huling ayuda na 1,000 matapos ilagay ulit sa Enhanced Community Quarantine ang Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna at Bulacan ay walang dudang hindi sapat. 1,000! Diyos mio! Bukod dito, pahirapan bago ito makuha. Ang kawalang aksyon o maling aksyon sa parte ng gobyerno na tugunan ng kahirapan at kagutuman sa panahon ng pandemya at quarantine ang nagtulak sa 26 anyos na si Patring o Ana Patricia noon upang tulungan ang mahihirap at nagugutom sa pamagitan ng pagtatayo ng kauna-unahang community pantry, ang Maginhawa Community Pantry. Tinayo ni Patring ang Maginhawa Community Pantry upang matulungan ang taong naghihirap, na wala ng hanap buhay, walang makain, mga kaibigan. Pero, ang masama nito, minasama yan ng gobyerno ni Duterte. At nired tag nila si Patring. Sinabihan na NPA. Remember? Badoy, Eric, di ba? SMNI, nired tag nila si Patring na si Patring daw ay, mga kaibigan, anti-Duterte at NPA daw. Minasama nila. Bakit nila ginawa yun kay Patring? Kasi nga, naiinsulto. Malaking insulto kasi yan sa gobyerno. Na wow, merong nakakatulong. Mas nakakatulong pa kaysa sa gobyerno. Diba? Malaking insulto sa kanila yan, mga kababayan. At ito dahil dito sa nangyari, no, na nagkaroon na inilunsad ni Patring ang community pantry kauna-unahan, nagsigayahan ngayon ang mga private citizen, ng mga concerned citizen, na mga may kaya, at nagkaroon na ng 400 community pantries sa bansa. At ito ay inaasahang madadagdagan pa. Ang mga ito ay dinudungog araw-araw ng ating mga kababayan na naghihirap at walang makain ng dahil sa pandemya at dahil sa kapabayaan ng ating gobyerno. Ano kayo ngayon? DD sheets. Ito, ebidensya to na ang gobyerno ni Duterte inutil. Biruin mo ang daming pera. Bayanihan Act 1, Bayanihan Act 2. Sabi ko nga sa inyo, ngayon ko nare-realize, tama si Kiko Pangilinan na hindi niya pinirmahan ang Bayanihan Act 2. Kasi ang sabi ni Kiko, barya lang naman ang mapupunta dyan sa taong bayan, barya lang. Tapos ang lahat yan lalagay sa bulsa. Diba? Parang ganoon yung sinasabi ni Kiko kasi sobra yung yung katiwalian sa panahon ni Duterte. Sobra ang pangungurakot sa panahon ni Duterte. Kaya nga nakakatawa, di ba? Si Lucring at saka mga DD sheets. Magsasabi sila na tiwali ang Marcos admin, samantalang ang daming pwedeng ibato sa kanila. At take note tapos na sila, 6 na taon nila, tapos na. Kung magbabatuhan tayo dito ng baho, maraming makakalkal sa kanila kasi tapos na ang administrasyon nila. 6 na taon. Usually, ang mga iniimbestigahan talaga, yung mga administrasyon na tapos na.
Kay PBBM, 2 taon pa lang itong ongoing. So, napaka-premature na iimbestigahan mo ang isang administrasyon na ongoing pa lang, 2 taon pa lang, hindi pa nga nakaka3 taon. Make sense? Mga kababayan? Make sense ba? Di ba? So, nakakalungkot na imbis purihin si Patring sa pagtulong sa ating kababayang naghihirap at nagugutom, sila ay inakusahan ng ilang opisyal ng gobyerno na kabilang daw sa grupo ng komunista. Por Diyos Santo, kailan pa naging komunista ang pagtulong sa kapwa? Klaro na hindi nagugustuhan ng ating mga namumuno sa gobyerno ang community pantries dahil ito ay salamin ng kanilang pagkukulang, maling pamamahala, isang masamang bangungot na pinapakita ng ating na pinapakita ang kanilang kapabayaan at pagkukulang sa mga mamamayan. Isang sampal sa mukha ng gobyerno na tila walang ginagawa para maibsan ang paghihirap ng mga tao. Make sense, mga kababayan? Masakit din naman na talagang tanggapin sa mga namumuno sa gobyerno na isang Patring lang ang makakagawa ng isang tunay na malaking bayanihan kung saan ang mga tao ay nagbuklod, nagkaisa, nagtulungan sa panahon ng krisis at marami ay gumaya kay Patring, nagtayo din ng kanilang community pantries. Kaya naman, ang mga kababayan natin ay nakasurvive mula sa kagutuman ng pandemya. Oh. Guys, nagsasalamin ito ng pagiging inutil ng Duterte administration. Inutil ang Duterte administration. Kaya, lahat ng mga binabato talaga ng mga bugok na ito, ng mga didishits, balik sa kanila, di ba? Bumabalik sa kanila. Dami nilang sinasabi, pero balik naman sa kanila. Ano pa? Sabi pa niya, tons of reserve gold from BSP are sold. Where's the manner, even the news about it? Hello? Tons of gold. Si Duterte, ang binenta ni Duterte na gold, 49 tons of gold. Ang binenta ni PBBM, 29. Nasaan ang 49 tons of gold? Nasaan ang pinagbentahan ni Duterte? Bakit hindi natin makita? Kay PBBM, kitang-kita natin kung saan napunta ang pinagbentahan ng 29 lang. 29 tons of gold. Si Duterte, 49. Kay Duterte, hindi natin makita kung saan niya nilagay. Kay PBBM, kitang-kita natin kung saan nilagay. Grabe, kabi-kabila, mga tulong ng gobyerno. So, hindi mo na tatanungin kung saan nilagay, kabi-kabila ang tulong. Di ba? Sandali guys, tingnan ko lang yung may message. Saglit guys, sandali guys, sandali. Yan. So mga kababayan, no? Ito pa. Ba yun? Tuloy natin yung sinasabi ng mga ng DD sheets, no? So yun na nga, no? So tapos na tayo sa community pantries, no? So ito pa mga kaibigan, at saka sa gold, no? Gold reserve, Kay Duterte, 49 tons of gold ang binenta, hindi natin alam saan napunta. Kay PBBM, 29 tons of gold ang binenta, kitang-kita natin kung saan napunta. Kabi-kabila,
ang pagtulong ng ating gobyerno, kabi-kabila din ang proyekto, pati housing projects, pati mga proyekto, pati mga train na hindi ginawa ni Duterte dahil hindi pinondohan ng China, o ngayon, nagagawa sa panahon ni PBBM, di ba? So, ibig sabihin, walang kurakot. Kitang-kita natin, di ba? Ano ba? Sabi pa niya, illegal drugs are getting rampant, crime rate have gone up. Hello? Walang fake news siya? Hello? Fake news? Di ba? Record ng PNP, ang laki ng ibinaba ng crime rate. Ay guys, grabe talaga ang mga leaderships mo. Fake news peddler, mga gago. Ay, sorry. Dali Pakita ko lang sa inyo Ang hirap din pala kapag ang daming pinopost, no? Kasi pakita ko lang sa inyo crime rate, sinasabi niya crime rate dali guys, dali. Yung mga to kasi, palagi silang nagkakalat ng mga fake news. Hindi sila gumagamit ng data. Yung tunay na, ayan. Okay, ito guys. Basahin ko. Significant decrease of crime rate in Marcos administration indicates that PBBM's war on drugs is more effective. Okay, tingnan natin ngayon ang index crime volume. Meron tayong data, no? Data. Ibig sabihin, legit ito, may data. Hindi yung sasabihin lang na, uy, tumaas ang krimen ngayon. Pag tinanong, nasan data mo? Wala, basta tumaas lang ang krimen. Oh, ganyan ang DD sheets. Yan ang utak ng DD sheets. Tumaas daw ang krimen, pero hindi nila may pakita ang legit na data, no? So, papakita natin sa inyo. Babasahin ko na lang kasi hindi nyo makita no? So, Duterte administration, war on drugs. Pag pinagkumpara ang 2016 hanggang 2018, no? Mga kaibigan, bakit first 2 years lang? Kasi 2 taon pa lang si PBBM. Natural na ang ikukumpara natin dito, 2 taon ni Duterte, 2 taon din ni PBBM para patas, no? Okay. 2016 at 2018, mga kaibigan, no? Duterte administration, crime rate, 217,830. Source, PNP, PDEA. Take note, crime rate, panahon ni Duterte, no? 217,830. Ulitin ko. 217,830. Ngayon, Marcos admin. Ito, 2022 hanggang 2024. Ba? 2022 hanggang 2024. 2 taon din. 2 taon. Ito. From July 2022 hanggang July 2024. 83,059. Ang laki ng diferensya, no? From 217,830 ni Duterte, pagdating kay PBBM, naging 83,059 na lang. Ang sabi dito, nag-decrease or bumaba ang krimen sa 61.87%. 61.87% ang binaba ng krimen sa panahon ni PBBM. So, balikan natin ang DD sheets. Ano ngayon ang sinasabi nyo na tumaas ang krimen sa panahon ni PBBM? Hindi fake news, di ba?